Hello guys, so good afternoon. Ito, nag-order tayo via online sa Shopee. So nag-order tayo ng resetter para sa Epson. Yun yung mga latest ngayon. Kasi actually nasira yung isa kong laptop. So nawala yung ano. So yun kasi yung naka-register yung laptop ko na yun. So naka-register yun doon sa alam niyo na online sa Epson. So ito ginawa natin, nag-order na lang tayo para ma-reset natin yung mga printer natin na for reset dito. So ito, in-order natin siya sa Shopee. So dinala siya ng Shopee Express or XPX. Tingnan natin, unboxing tayo guys. Yan, so kung okay yung ano nito, lalagay ko yung link sa description para at least hindi kayo mahirapan sa paghahanap ng mga installer. I mean resetter, Yan, buksan na natin. So, isa din to sa pamamaraan para maipakita natin kay seller kung functional ba yung kanyang pinadalang flash drive. Ayan. So, hopefully okay siya. So, ito syempre bukas na to. Ayan. Then inano niyo na to eh. So sana okay para maiwasan yung return. Then ito lang, kapag mga ganito kasi mga flash drive, ito mabilis to masira eh. Nagkakaproblema to, So mabibilis yan masira. Sige. Turn on natin yung laptop natin. Okay. So ito, i-on natin sa ating laptop. Yan. So, yun. Sige, yung una natin gagawin, guys. Ito muna yung gagawin natin, ha. So, puntan tayo sa search. Then, type tayo ng Windows Security Settings, or Windows Defender. So, or Windows Security. Okay, so, kahit alin doon. So, iti-turn off natin yung firewall na, yung tawag natin dyan, yung kanyang real-time protection, yung firewall. No, so turn off muna natin yung real-time protection kasi yung real-time protection parang siya yung antivirus na built-in sa Windows 10 operating system. So yan, kung manonotice nyo, ito kasi nabasa itong LCD na to, So yan, so nabasa yung LCD kong yan. So natulungan kasi ito ng ulan din dyan, kaya yan, yan yung nangyari, So wala pa tayo pang palit. So, namumulubi tayo guys. Yan, punta tayo sa Manage Settings. So, under dito guys, yan, Virus Threat Protection. Under that, so ibaba nyo lang, punta kayo dito sa Virus Threat Protection Settings. Then, dito, select nyo yung Manage Settings. Then, ito yung Real-Time Protection. I-turn off muna natin, Alright. Bakit natin ito turn off? Kasi sometimes binablock, kino-considered na virus ni real-time protection or ni Defender na virus yung ADJ Prog, yung mga ganon. Kaya nga, kapag nagre-reset ako ng mga printers, so yung ginagawa ko, tino-turn off ko muna to. Palaging pumupunta muna ako dyan, then tino-turn off ko bago ko binubuksan yung installer, yung resetter, So, in this case, so dapat din hindi kayo connected sa Wi-Fi, So, i-disconnect nyo muna. Now, try na natin tong flash drive na to. Try na natin to. So, ito yung pinadala ni seller. So, kabit na natin dito. So, sana working siya. Ayun, tumunog naman. Then, punta tayo sa this PC. Alright, eto na. Eto guys. So, nakaano siya. Yan, pangit lang ng LCD natin ha. So, hayaan nyo na. Eto na yung loob ng flash drive. So, eto siya. Copy muna natin to. Copy natin yung laman ng flash drive. Right click, copy.
Copy. Then, punta tayo sa data E. Then, dito tayo sa resetter. Madami tayong resetter dito, guys. So, ano ko na lang siya dito sa labas. Ayan. New folder. So, lalagyan ko siya ng Epson L3250 L3210 then madami pa yan, guys. So madami siyang cover, so madami resetter. So yan na muna, kompletohin ko na lang mamaya. Tingnan natin kung ano ba yung laman niya. Then paste natin siya dito, guys. Ayan. Okay, so dito mayroon siyang text doc. Open nga natin. Ano ba yung nandito sa text document? Ayan. Yan. Turn po muna yung antivirus. Turn. Kulang sa dapat nakalagay. Turn off muna. So yan nga, sabi ko nga, kung mayroon kayong antivirus, i-disable nyo muna. Then the same time yung ating Windows Defender, i-turn off muna natin. Yan. So panoorin lamang po ang video sa pag-install at pag-activate ng resetter. Ito po number ko. Pwede mo ako i-text or tawagan kapag magpapaguide sa pag-reset. Ito, wow, galing naman ni Sir Ryan. Ryan P. Ayan. So mayroon siya binigay yan. So tingnan natin. Ito yung resetter. Yung resetter, i-extract na natin. Extract files. Extract files na lang tayo dito. Extract files here. Alright, ito na. In-extract lang natin siya dito. Then yung yung kgin, extract na din natin dito. Ayan. So, wala. Parang wala. Naku naman. Bakit? Sige, open lang nga natin sa WinRAR. Wala. Ayan. So, Epson L3250, 3210 resetter key RAR either is unknown format or damage. Nako. Ito na yung sinasabi natin. Punta tayo sa USB. Then, sa USB na ito mismo, then mag-extract nga tayo dito sa USB. Extract files here. So, wala din. So, no archive found. Okay. Ayan. Yung problema. Ito yung problema, guys. Kailangan ko pa bang magtawag sa kanya? Nako naman. Sige, panoorin lang natin yung how to install. Panoorin ko muna yung how to install. Right. How to install. Yan, may instruction siya. Turn off daw muna yung Ang liit naman kasi nito. Antivirus, Pati yung Defender natin. Ito, ginawa na natin to kanina. Ayan. So, pumunta pa din siya sa yan. Sorry, yung real-time protection. Okay. Sunod.
Yun, in-extract na nga. Sunod. In-extract din. So, ito wala siya. Open na daw yung EDG probe. So, kapag ganito yung nangyari, ito, maghahanap ito ng machine. Ano? Yung machine nito, ano yan? System machine code. Pindutin ang keyboard. Control plus C para makopy. Pero yun na nga, sabi ko nga, yung flash drive problema, corrupted yung ano niya, yung keygen. Nako. Resetter, keygen. Right click. Ito na. Inopen nyo na. Ito. Paste. Yun, same process lang naman to na ginagawa ko, guys. Pero ang problema, yung ano, yung generator, wala. Wala yung generator, guys. So, hindi natin ma-open yung generator niya. So, yun yung problema ng ano nito, guys. Yung flash drive. So, yung generator, yung key generator, corrupted. So, hindi siya ma-open. Okay, madali lang naman tong process na to. Alam ko na naman itong process na to. Ang problema lang nito, guys, yun nga, yung key generator natin, yung key generator, so wala. So, double click ko ha, double click. Then, ito, ang lumalabas dito, so, i-close ko muna to. Yan, the archive is either in unknown format or damage. Ano? So, ito yung problema nito. Yun yung problema ng anong ito. So, open nga natin yung EDG probe niya. Ito, you need a key to run this. Ito yung hardware ID. Yun yung hardware ID yung sinasabi ko kanina. Kailangan ng hardware ID. Sige, i-print screen ko yung hardware ID ko. So, hindi siya mararan hanggat hindi natin na-activate. Okay. Pero alam ko, iba na ako ditong ano, software ID. Ito. Meron na ako dito kasi ni-register ko na tong isang ito. So, magkano to, guys? So, this is 448 pesos. Kasama na yung shipping fee. So, medyo mahal din. Ito na yung hardware ID ko. Pareho ba to noong ano? Compare ko nga. Enter.
Okay. I-crop ko muna to. So, pasensya na sa ano natin ha. Sa LCD natin. Yan, ika-crop ko lang to, papalakihin ko, kukompare ko kung pareho yung ibinigay. Dito tayo magkakaalaman, guys. Tama naman. Yung software ID ko is 10554E4B. So, tama naman, guys. Okay, so tama naman. Pareho. Ang problema lang, hindi ko siya ma-activate kasi nga, yung key generator, so corrupted. Ano ba yung gagawin ko dito? Okay. So, kung corrupted yun. Wala. Paano kaya to? Wala talaga. Wala talaga. Corrupted talaga, guys. Wala. Paano na kaya to? Shhh. Naka. Naka naman. Ano ba yung gagawin ko dito? Sige, try ko nga yung ibang ano ko dito. Sa ibang resetter. Oh, mayroon naman ako dito yung 32. Wala. So yan. Wala. Sorry. Corrupted, guys. Hindi. Re-return ko na lang to. So, wala eh. Corrupted. Alright. Sige. Return ko na lang to, guys. Wala tayong magagawa dito. Sige. Re-return ko to. Wala akong magagawa kundi i-return tong ano. So, kukontakin ko ba siya? Tawagan ko. Try kong tawagan. So, wala kasi kong load. Sana messenger na lang yung binigay niyang contact para at least message siya. Sige. Mangyayari nito, kapag hindi ko siya na-contact, i-return ko na lang to. So, corrupted. Sige, yan. Yan, so sablay yung inano natin via online. So, okay naman sana. Ito kasi talaga, problema talaga ng mga ganitong flash drive. So, hindi ko naman sa minamaliit yung mga ganitong klase. Ito kasi, kapag mga ganito, good for audio lang ito. Sa music, yan, sa disco, ganon. Pero kung gagamitin mo to as storage or files, lalagyan ng files. So, medyo may problema tayo dyan. Lalo na kapag ginamit mo ito as bootable flash drive, nako. Ilang beses na ako nag-try, yung mga estudyante ko palagi bumibili mga ganito. So, actually, mayroon din naman okay, mayroong hindi. So, ito nga, kaya medyo ako dito. Ito talaga, murang-mura lang talaga to. So, siguro nasa 150 lang ito or sabihin natin nasa 75 pesos sa online. So 75 pesos. Ito nga, 2 GB lang siya. Kung notice natin yung 2 GB. So, possible 75 pesos or 50 pesos lang yung price nito. Wala tayong magagawa dito. So, balik na lang natin just in case. So, may itatry akong ibang method. So, pero, I don't know. Kung ito, yung kasi nung extract tayo via WinRAR. So, wala. Kasi corrupted daw. So, pwedeng iba yung format or corrupted. Ayan, so thank you so much. Although sablay, wala tayong magagawa. Sige, kontakin na lang natin si seller. So, pakita natin ano ba yung nangyari. Thank you and good afternoon.